only. Hindi po natin makikita yan sa panonood po ng TV, panonood ng sa social media, pag-usap sa ating kapwa-tao. We can only know the will of God if we study and read our Bible. So it's very important, mga kapatid at mga kaibigan. No? Sabi nga po ni Apostle Paul, nung sinulatan niya si Timothy, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, na ang lahat ng kasulatan, all scripture is given by inspiration of God. And I encourage each and everyone na kapag tayo po ay dumadalo sa ating pagtitipon, sa ating pagsamba, magdala po tayo ng ating Bible. Sa pag-aaral po natin ng ating Bible study, mas maganda kung ating nasusundan yung ating binabasa. No? Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan, nung sinulat po dito ni Apostle Paul kay Timothy, wala na pong New Testament, mga kaibigan at mga kapatid. Ang kasulatan na tinutukoy niya dito is the Old Testament. Sabi niya, lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay papakinabangan din naman sa pagtuturo. May pakinabang sa ano? Sa pagtuturo. Doctrine. Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So, the Word of God is profitable. Dito tayo kumukuha ng ating doktrina. Yun nga yung sinabi kanina natin na yung kalooban ng Diyos, the will of God. That's our doctrine. And the Bible is profitable for reproof. Pang-warning sa atin yan. To correct our ways. Tayo po ay hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Yan po, ang Biblia po ang magsasabi kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung kalooban ng Diyos, ano yung hindi. And for instruction in righteousness. Para ano po, the purpose is so that the man of God may be perfect. Maging perfect. Or, it's imposible po na ang tao ay maging perfecto. But, we come close to perfection. Yun pong ibig sabihin. Yung bang, sa paggaya po natin sa perfection ng ating Panginoon Jesus, ay ma-attain po natin yung pagiging sakdal at thoroughly furnished unto all good works. Ito po yung mag-ano sa atin, magbibigay ng sandata or tools para po magampanan po natin yung lahat ng mabubuting gawa. So, titingnan naman po natin ngayon, mga kapatid, ano naman po yung difference ng Bible study at sa secular. So, makikita po natin dyan, kasi po, baka sabihin nyo, sa sermon, gumagawa din tayo ng Bible study. Bakit kailangan pa natin magkaroon ng Bible study? Meron namang mga magsasabi siguro na, si kapatid na ganito, kapag nagpipreach siya, parang Bible study yung ano niya. Verse by verse, dinidiscuss niya yung ibig sabihin ng talata.
So, let us look at the difference. Ito po ay sa kaugalian ng Church of Christ Fellowship. No? Hindi ko po sinasabi na ito yung ano talaga, yung fundamental na ano. Pero sa atin pong kalipunan o yung atin pong kapatiran na Church of Christ, ito po yung nakita ko na parang difference between a Bible study and a sermon. Una po, the Bible study is more focused on teaching while a sermon is preaching. Kasi sa Bible study, yun bang inaalam mo yung context talaga. Hinihimay mo. Yung sinabi ni Sister. Hinihimay mo yung kanino ba ito na isulat? Kailan isinulat ni Apostol Pablo? Kanino niya isinulat? Ano yung kondisyon, sitwasyon, bakit niya naisulat ito? At ano ang kanyang gustong ma-achieve? Bakit niya isinulat? Yun po yung mga basics ng paghimay sa Bible study. Yan po ay ginagawa din sa sermon. But yung sermon, tingin ko meron lang additional na yung conclusion or yung call to action. Pangalawa po, Bible study is meant to increase knowledge, while a sermon is more focused on increasing holiness. Kaya po yung sa Bible study, iningganyo ko nga po yung mga kabataan na lalaki na mag-participate. No? Sapagkat, dito sa Bible study, hindi ka pa naman mag-preach. You will not preach or you are still not preaching. Kundi, ang gagawin natin dito is pag-aaralan natin yung konteksto, babasahin natin yung talata, i-explain po natin. And then, meron pong interaction dito as we can see in the next items na ipapakita ko mamaya. Sa Bible study po, meron pong interaction. Meron pong chance ang kapatiran na magtanong o magsabi ng kanilang yung kanilang interpretasyon or opinion, and then yung mga kapatiran po natin na mas nakakaalam, sila po yung parang magbibigay ng conclusion or magiging applicant. So yun po. So matututo tayo. Nung ako po nag-attend ng pagsamba, doon sa nag-alok po ako doon sa California noong 2019, that was, yeah. Even yung mga kababaihan, they were allowed to ask questions. So, ito po yung time na kung halimbawa meron pong paliwanag na hindi masyadong maliwanag, pwede pong magtanong. Ang kaibahan po sa sermon, ang sermon po is preaching. Maya-maya po, si Brother Samba, siya na po ang maglilit ng sermon. Hindi na po tayo pwedeng magtanong. Kasi that is the time of the preacher to preach. Dito po sa Bible study, kung tayo po ay may katanungan, sa atin pong pagpapatuloy in our next lesson, you have the chance to ask. So more interactive po siya. Yeah. Bible study is helping people to know what a passage say, while a sermon is appealing to people to live what a passage say. So ito po yung isang major difference, mga kapatid. Sa Bible study, sabi ko nga kanina,
tinitingnan po natin kung ano po yung sinasabi ng talata. So hinihimay po natin kailan isinulat, sabi ko nga kanina, kailan isinulat ni Apostol Pablo, sino yung kanyang sinulatan, ano yung sitwasyon nung isinulat niya yun, ano yung problema na kailangan i-address, ano yung gusto niya ma-achieve sa sulat na yun. Yun po. Oh. While a sermon is appealing to people, to us, to live what a passage says. Ibig sabihin po, sa sermon, application na po. Ibibigay sa inyo ng preacher yung application. This is how we should live. This is how we should act according to this word. Ganun po. And for ito ngayon na banggit ko kanina, the Bible is more aimed at the head, or ibig sabihin yung ating intellect, while a sermon is more focused or aimed at our emotions. Ang purpose po ng Bible studies to increase our knowledge para madagdagan yung ating kaalaman sa Biblia. Samantalang sa sermon po, ang more focus ng sermon, hindi ko naman po sinasabi na ang sermon hindi na ang focus niya hindi na madagdagan ng kaalaman. Kaya lamang, ang sermon is more focused or more, ang aim niya is to steer the emotion of the members. Yun bang parang itatago sa puso para ikaw ay gumalaw at isa kabuhayan mo yung lesson. Yun po. And then lastly, ito po yung sinabi ko kanina, Bible study is supposed to be interactive. Meron po interaction yung leader ng Bible study at saka yung audience, yung mga members. While yung sermon is God's word being proclaimed. Kaya po, during the sermon, nobody is asking questions. Now, with that, some common Bible study types, mga kapatid, para po sa mga magpa-participate. No? Yung pinaka-common po dyan is yung pag-aaral ng particular book. Halimbawa, Book of Genesis, Brother Jim, nilito ng Book of Romans, 1 Corinthians, yan, Book of Acts. And another common Bible study types is yung tinatawag na biographical study or study of biblical character. Like yung buhay ni Moses, no? Nung nabubuhay pa si Brother Gea, yung life of Jesus. And I vividly remember nung nag-uumpisa pa lamang ako, actually, bago ako mag-umpisa pala, nung kinausap ako ni Brother Gea, sabi niya sa akin, gusto niyang mag-participate ako sa Bible study. And sabi niya, mag-start ka sa biographical study. Like the life of David. Tapos pinigyan niya ako ng outline nung paano ko ano yung buhay ni David. So I spent siguro mga 3 weeks or 3 Sunday or 1 month, 4 Sundays on the life of David alone. So isa po yung magandang mga. Ang dami pong karakter ng Biblia na kung pwede po natin gawing biographical study. Si Joseph, si Noah, si Moses, David, Paul, Jesus.
Marami pong pagpipilian. And I just add this one, yung duration po, no, para po sa ating gagawing Bible study portion. I suggest na since this is just a short part of our worship, we limit the duration for 30 minutes up to 45 minutes. 30 to 45 minutes. Hindi ko alam kung ilang minutes na ako ano. Siguro meron pa ako mga 10 minutes. So, for the Bible study portion na aking gagawin is I will do a survey of the Old Testament. Survey of the Old Testament. Bakit po? Ito naman po. Bakit natin pag-aaralan ng Old Testament? Just a side trip, nung nasa Jensen pa po ako, we have a church leader there na ayaw niyang pag-aralan ng Old Testament. Kasi nasa New Testament daw tayo. Ang dala-dala niyang Biblia palagi, mga kapatid, New Testament. Yun po ang palagi niyang binabasa. Ayaw niya ng Old Testament. Kasi sabi niya, ipinako na yan ni Kristo. Pinako na sa cross ni Kristo yan. Bakit pa natin pag-aaralan yun? But ironically, kapag siya po ay nagtuturo, ang ano po niya, ang dami niyang verse na sinusulat niya sa whiteboard. Blackboard pa po noon. Blackboard. Ironically, may mga sinusulat siya doon na Old Testament verses. Bakit po? Hindi mo maiiwasan eh. Bakit? Majority of the quotation of the New Testament writers is from the Old Testament. Hindi mo po maiintindihan ang New Testament clearly. You cannot clearly understand and deeply understand the Old Testament at the New Testament rather without studying or knowing the Old Testament. Kaya napaka-importante po na pag-aralan ang Old Testament. Sabi nga ni Apostle Paul nung sinulatan niya yung mga taga-Roma, Romans chapter 15 verse 4. Sabi po niya sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, ano po ito yung isinulat ng una? The Old Testament. Bakit po? During this time that the Apostle Paul wrote the letter to the Romans, wala pa pong New Testament. Gaya po yung sinulat ni Apostle Paul sa 2 Timothy. Wala pa pong New Testament nun. Sabi niya, sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin for our learning. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So, the Old Testament was written for our learning, sabi niya po. Hindi lamang sa kanila, kahit sa panahon natin ngayon. We read the Old Testament so that we will learn. We will learn about God, about the plan of God, about Jesus, about the plan of salvation. At magkaroon tayo ng pag-asa. Another verse, mga kapatid. Still, this is written by the Apostle Paul to the saints in Corinth. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Sabi ni Apostle Paul, all these things happened to them
Ano po yung all these things na yan na nangyari sa kanila? Yan po ang pag-aaral ng ano mga kapatid, yung tinitingnan po natin yung konteksto. Kung babasahin po natin yung naunang mga verses, no? Yung mga nangyari sa mga Israelita, yung tinukso nila ang Panginoon sa ilang, kaya napahamak sila, yung kinagat sila ng mga ahas, no? Ano pa yung mga ano dito? Ibang example. These were the examples. Ang sabi ni Apostle Paul, all these things happened to them, to the nation of Israel, as examples, and they were written for our admonition. Parang warning sa atin. To inform us and to warn us, sabi ni Apostle. And again, ito, babalik ulit tayo doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, na sinasabi niya kay Timothy na lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos. And ang binabanggit niya dito na kasulatan, scripture, is the Old Testament. So, and also ito, Luke chapter 24, verse 27. Sabi ng ating Panginoon, nung siya ay naglalakad after His resurrection, kausap niya yung dalawang alagad doon sa Emmaus Road. And beginning with Moses and all the prophets. If you look closely, ito po, si Moses, the book of Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures, lahat ng kasulatan, the things concerning himself. Kaya nga po hindi natin we cannot fully embrace or understand or grasp the life of Jesus and what He did for us sa ating kaligtasan if we do not study the Old Testament. If we do not read and study the law of Moses, the writings of the prophets, the whole Old Testament. Babasa ka nga lang dito sa aklat ng Sinod ni Apostol Pablo, maya meron siyang kinuquote Old Testament. E paano mo maintindihan kung hindi mo babasahin? You have to go back and read kung saan niya kinuha yung quotation na yun. So, for our survey of the Old Testament, I want us to begin, siyempre, with the first book of the Old Testament, Genesis. And in Genesis, matatapos na po ako mga kapatid. I'm just wrapping up. In Genesis, in our next lesson, kasi parang hindi pa sa 28 pa lang. Next Sunday, you will be the Bible study si Brother Nelson yung sa ating susunod na lesson, wala pa po naka-schedule. So, bali ang role ko po dito is fill in. Kung wala pong mag-volunteer, ako muna yung fill in. Okay? So dito po sa aklat ng Genesis, we will study or we will be able to study the beginning of creation. Yung pasimula. Yung pasimula ng tao. Beginning of man. And especially the beginning of sin. Yan po nag-umpisa yung kasalanan. The beginning of the Hebrew nation. Kung saan nanggaling yung bansang Israel. And especially the beginning of God's great plan of salvation. Kung dyan po nag-umpisa yung kasalanan mga kapatid, dyan din po sa aklat ng Genesis, nag-umpisa yung planong pagliligtas ng Panginoon
sa kanyang ginawang sampataw. Fallen. Well, I think that is the gist of my presentation or my lesson for today. Sabi ko nga po, introduction. Sa susunod, we will start with the first book of the Bible, with the first chapter of that first book, Genesis. And I encourage everyone na magdala po tayo ng ating Bible. Kung wala po tayong Bible, wala po tayong nabibili, mag-download po tayo sa ating cellphone. Kaya alam, baka malito ako kapag nagsasalita ako dito, tapos lahat kayo nakatingin sa inyong cellphone. Baka isipin ko, wala nang nakikinig at nagsi-cellphone na. Joke lang gumawa natin. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po'y magpapatuloy. Tayo po'y awit ng isang hymno. And then we will go straight to our sermon to be led by brothers. Sino pong mag-lead ng awitin? Sino pong may